Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 04 March 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Awit, chapter 73. Ikatlong aklat, mga awit 73-89 hanggang 89 yan guys. Ang katarungan ng Diyos, awit ni Asaph. Pakisabayan ako ng basa please. Awit chapter 73 verse 1. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Verse 2, ngunit ang sarili halos bumagsak, sa paghakbang ko'y muntik ng madulas. Verse 3, sa taong mayabang, ako'y naiinggit nga, at sa biglang yaman ng mga masama. Verse 4, ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat, katawa'y malakas. Verse 5, di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Verse 6, ang pagmamalaki ay kinikwintas at ang dinaramit nila'y pandarahas. Verse 7, ang tibok ng puso ay pawang kasamaan at masasama rin ang nasa isipan. Verse 8, mga ibang tao ay pinagtatawanan, ang yayabang nila, ang layon sa buhay ay ang pang-aapi sa kapwa nila lang. Verse 9, Diyos mang nasa langit ay tinutungayaw, labis kong magutos sa mga nilalang. Verse 10, kaya sumusunod pati lingkod ng Diyos, anumang sabihin paniwalang lubos. Verse 11, ang sabi ang Diyos, walang nalalaman, walang malayaong katastasan. Verse 12, ang mga masamay ito ang kagaya din na kinukulang ay naghahanap pa. Verse 13, samantalang ako malinis ang palad, hindi nagkasalat, lubos na nag-ingat, at aking natamoy, kabigo ang lahat. Verse 14, Diyos, pinagtitiis mo ako ng hirap, sa tuwing umagay parusa ang gawad. Verse 15, ko ang mga ito'y sasabihin sa mga lingkod mo, ako'y magtataksil. Verse 16, kaya't sinikap mong ito'y saliksikin, mahirap-hirap mang ito'y unawain. Verse 17, gayon man sa templo doon ko natuklas na ang masasama ay mapapahamak. Verse 18, dinala mo sila sa dakong madulas. Natabi ko yung lalagyan. Okay guys, yung verse 18, dinala mo sila sa dakong madulas upang malubos na kanilang pagbagsak. Verse 19, awit chapter 73 verse 19 guys. Walang kaabog-abog, sila ay nawasak, kakilakilabot, yaong naging wakas. Verse 20, parang panaginip nang ako'y magising, pati anyo nila'y nalimutan na rin. Verse 21, nang ang aking isip hindi mapalagay at ang damdamin ko'y labis na nasaktan. Verse 22, di ko maunawa, para akong tanga, sa iyong harapay hayop ang kagaya. Verse 23, gayon pamay, sinasamahan mo ako sa aking paglakad ay inaakay mo. Awit chapter 73 verse 24, ang mga payo mo'y umakay sa akin, marangal na ako'y iyong tatanggapin. Verse 25, sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. Verse 26, puso ko't kaluluwa kong nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Verse 27, yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay, at ang nagtaksil wawasaking tunay. Verse 28, ngunit sa sarili tanging hangarin ko sa piling ng Diyos, manatili ako sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag, ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. Awit chapter 74, panalangin upang iligtas ang buong bansa, o kailangan natin to, bansang Pilipinas. Isang maskil ni Asaph. Kailangan lagi natin panalangin yung bansa natin guys, na lagi lang safe, lagi tayong lahat ng mamamayan is healthy. Tsaka syempre kailangan yumaman na tayong lahat. Wala nang mahirap sa bansang Pilipinas, wala nang mahirap na tao. Okay, panalangin upang yan yung bagong Pilipinas. Syempre yung faith, yung alam nyo guys, nasa faith yan eh. Kung naniniwala tayo kay PBBM na ahonin niya tayo sa hirap,
mangyayari yan kasi yan yung faith natin. Pero yung mga kontra, siyempre, hindi kasi di ba sabi nga kung ano yung buka ng bibig mo, yun ang mangyayari. So dapat, wala nang kukontra. Dapat ang sabihin natin parati, aasenso ang Pilipinas ngayong panahon ni PBBM. Di ba? Yumaman na tayong lahat. Okay, panalangin upang iligtas ang buong bansa, isang maskil ni Asaph. Awit chapter 74 verse 1, Panginoon, bakit kami itinakwil habang buhay? Bakit ka ba nagagalit sa tupa ng iyong kawan? Verse 2, isa nang gunitain ang tinipon mo noong una, itong lahing tinubos mo't itinakda na magmana, pati ang Zion na iyong dating tirahan. Verse 3, lapitan mo ang naiwan na sa winasak ng kaaway, ang guho ng sanktuaryo mo na sinira ng lubusan. Verse 4, ang loob na iyong templo'y hindi nila iginalang. Sumisigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan, ang lahat ng nasa loob na yari sa mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol. Verse 6, ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid pinalakol at dinurog ng kaaway na malupit. Verse 7, ang iyong banal na sanktuaryo ay kanilang sinigaan, nilapastangan nila, winasak ang templong banal. Awit chapter 74 verse 8, sa kanilang pag-uusap ay nagpasya ng ganito. Pakisabayan ako guys. Kasi ganitong habang tumatagal lumalabo yung salamin. Verse 8, sa kanilang pag-uusap ay nagpasya ng ganito, hindi natin sila titigilan hanggang di pa natatalo, kaya sa buong lupain ang tagpuan ng bayan mo para ikaw ay sambahin, sinunog at naging abo. Verse 9, wala kaming pangitain ni propetang naglilingkod. Ang ganitong kalagay, hindi namin maunawaan, hindi namin malaman kung kailan matatapos. Verse 10, hanggang kailan aming Diyos magtatawa ang kaaway, ang paghamak nila sa iyo, ito ba ay walang hanggan? Verse 11, huwag mo nang pipigilan, gamitin mo ang iyong bisig ka ng kamay mo'y ikilos, kaaway mo ay iligpit. Verse 12, simula pa nung una, ikaw na ang aming hari o Diyos, sa daigdig ay maraming iniligtas ka't tinubos. Verse 13, sa lakas na iyong taglay, hinati mo yaong dagat at ang mga naroroong dambuhala ay inutas. Verse 14, ikaw na rin ang dumurog sa mga ulo ng Leviathan at ginawa mong pagkain ng mga nilikhang nasa ilang. Verse 15, mga batis, mga bukal, ikaw rin ang nagpadaloy, ginawa mong tuyong lupa, ang maraming ilog doon. Verse 16, nilikha mo yaong araw, nilikha mo pati gabi, nilikha mo yaong araw, buhat talang anong dami. Verse 17, ang hangganan ng daigdig ay ikaw rin ang naglagay at ikaw rin ang lumikha ng taglamig at tag-araw. Verse 18, ngunit iyong gunitaing nagtatawa ang kaaway, ang mga masasamay dumodusta sa iyong ngalan. Verse 19, huwag mo sanang tutulutan na ang iyong mga lingkod maiwan sa kaaway na ang kamay walang taros, sa kanilang pagduros ay gunitain silang lubos. Verse 20, yaong tipang ginawa mo ay huwag mong lilimutin, ang masamay naglipana sa puok na madidilim, laganap ang karahasan kahit saan sa lupain. Verse 21, huwag mo sanang itutulot na ang api mapahiya. Bayaan mo ang angalan mo'y purihin ng dukhat aba. Verse 22, kami iyong ipaglaban aming Diyos, bumangon ka, pagmasdan mo yaong hangal na maghapong nagtatawa. Awit chapter 74 verse 23. Last verse guys ng chapter 74. Awit chapter 74 verse 23. Ang hangarin ng kaaway ay huwag mong lilimutin, ang sigaw ng kaaway mo'y patuloy at walang tigil. Awit chapter 75, Diyos ang siyang huhusga. Isang awit na katha ni Asaph upang awitin ng punong mga awit. Awit chapter 75 verse 1, salamat o Diyos. Maraming salamat sa iyong pangalan kami tumatawag upang gunitain sa lahat ng oras ang magawa mo na kahanga-hanga. Alam nyo guys, dito sa lugar natin, hindi ko alam kung hanggang kailan tong taglamig na to. Kahapon nga, paglabas ko, lamig na lamig ako. Parang kulang pa yung suot ko. Ngayon naman, ganun din dito sa kwarto natin. Tapos na yung Chinese New Year, malamig pa rin. Okay. Awit chapter 75.
Okay, ulitin ko yung verse 1, guys. Awit chapter 75 verse 1. Salamat o Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan kami tumatawag upang gunitain sa lahat ng oras ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Verse 2, wika ng Panginoon sa takdang panahon, walang pagtatanging ako ay hahatol. Verse 3, itong mundong ito'y kahit na mayanig, maubos ang tao dito sa daigdig, ang saligan nito'y aking ititindig sila. Awit chapter 75 verse 4, sabi ko sa hambog, ito na naman, Bisaya rin to guys, yung hambog. Ano yan, mayabang yan sa Tagalog. Verse 4, sabi ko sa hambog, sila ay mag-ingat at ang masasamay huwag magpasikat. Verse 5, ang pagmamalaki dapat na iwasan kung magsasalita'y gawing malumanay. Verse 6, hindi sa silangan, hindi sa kanluran, hindi rin sa timog o sa hilaga man, magmumula hatol na inaasahan. Verse 7, tanging Diyos lamang ang siyang hahatol sa mapapahamak o sa magtatagumpay. Awit chapter 75 verse 8, si Yahweh na Diyos ay may kupang hawak, sariwat matapang yaong lamang alak. Ipaubayan niyang ito'y tunggain ng taong masama hanggang sa ubusin. Awit chapter 75 verse 9, subalit ako ay laging magagalak, ang Diyos ni Jacob aking itataas. Verse 10, lakas ng masamay papatiding lahat. Ulitin yung verse 10 guys. Lakas ng masamay papatiding lahat sa mga matuwid na may itataas. Bukas na itong awit chapter 76, Diyos nang magtatagumpay. Sulat ko lang sandali. Ang bilis ng araw. Okay, tomorrow is 05 March 2024. So, hanggang dito na lang guys. Bye everyone. God bless.